Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. Ano naman to, ano? So, ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So, meron itong pamagat na Universidad ni PRRD sa China, question mark, PBBM, nagsalita. So, tingnan natin to, men, kasi about nga ito sa nag-viral, di ba, na parang meron daw universidad or paaralan yung mga Duterte sa China. So, yan yung bibigyan natin ng reaction. Alamin natin kung ano ang katotohanan sa video to. So, yun, ang video ito ay mula kay sa yung araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na mabagat ng video ito. Universidad, nasa na ba yun? Universidad ni PRRD sa China, PBBM, nagsalita. Diyos ko, dahil. Sa iyong araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Philippine President summons Beijing's envoy in Manila to seek. Start 0. The Philippine President summons Beijing's envoy in Manila to seek an explanation of the supposed South China Sea deal of then President Duterte and Chinese President Xi. Yun. By now, we can see that in fact there was a secret agreement. I think for me at least. I think yung basihan nila dito is yun nga yung mga agreement ng China at sa past administration. Was in fact a secret agreement. This insistence of the Chinese government that there was. Alright, So nagrarap. I think, to my mind, that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. FPRRD, nagmamay-ari ng isang universidad sa Uy, China. Duterte graces Nanay Soleng Memorial Building inauguration in China. So pumunta pala talaga siya doon. Totoo ba? Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Ano ang kinalaman ni Nanay May Suli? picture talaga sila, no? Nanay Soleng, so I think yan yung nanay niya, di ba? Soledad, something like that. So, nandito si Kibuloy, si PRRD. So, sino pa? Sino pa? So, himala, wala si Bongo, ano? So, tuloy. Sa Fujian, China, isang kwento ng ugnayan, politika at mga katanungang dapat sagutin. Kapag ang isang dating pangulo ay naglalakbay patungo sa isang banyagang bansa upang pasinayaan ang isang usali na ipinangalan sa kanyang ina, hindi ba't tila isang karaniwang seremonya lamang ito? Pero paano kung ang bansang iyon ay China? Ang gusali ay nasa isang universidad na sentro ng people-to-people Grabe, ano? ties. Yun nga eh, At ang parang siguro kung wala tayong issue sa China, baka wala din tayong issue dito, ano. Pero yun nga, meron kasi na parang nakikipag-gentleman's agreement pa talaga kayo sa China, tapos malaman-laman natin may paaralan na nakapangalan, 'di ba, sa mga Duterte. So tuloy. ulo ay si Rodrigo Duterte. Isa itong kwento na tila simple sa ibabaw, ngunit may lalim na maaaring magbigay liwanag sa mga bagay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Halika, Okay, ating pag-usapan, okay. mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng Book of Controversy daw, libre na. So, kuha na kayo. libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo. How will it end? end? Hinaharap, purihin ang ating Panginoon Diyos at Amen. patuloy. Balikan ang Hulyo 2023, ang inaugurasyon. Noong Hulyo 24, 2023, naging tampok si Duterte sa pagpapasinaya ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University kung saan pinuri ang yumaong Nanay Suling bilang isang edukador, pilantropo at aktivista. Ngunit hindi lang simpleng seremonya ito. Isang puno ng pagkakaibigan ang itinanim ni Duterte sa harap ng gusali na tila sumisimbolo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. May mga ganito din kasi, ano, 'di ba? Naalala niyo yung issue kay Alice Go na hindi daw siya Chinese, dito daw siya lumaki sa Pilipinas. Tapos magugulat tayo na ibalita siya doon sa China na she is the first Chinese na naging mayor sa Pilipinas, anak ng teteng. Or correct me if I'm wrong if yun ba yung first Chinese. Basta something like that na parang pinuri siya doon sa China ba na naging mayor siya ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos itinatanggi pa ni Alice Go na hindi daw siya Chinese. So ano yun? Pas pagiging isang simbolo ang pagkilala sa kanyang ina
Ang seremonyang ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang personal na relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang pribilehiyong ito, isang gusaling ipinangalan sa kanyang ina sa isang prominenteng universidad sa China, ay bihirang ibigay ng Beijing sa isang banyagang lider. Tama. So parang pinangalan pala sa ina ni PRRD. Okay, bakit kaya? Malinaw na hindi lamang ito simpleng seremonya kaibigan, kundi isang testamento sa espesyal na ugnayan ng dalawang lider. Gentleman's Agreement, isang Yun lihim lang. na kasunduan. 2 taon matapos ang nasabing meeting, isang bagong kontrobersiya ang sumabog. Noong April 2024, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng isang secret agreement na pinasok umano ni Duterte sa Nakakatawa Beijing dito, tungkol sa tinanggi nila pero yung China kiniklaim nila na nasaan yung kasunduan natin? Akala ko ba malinaw yun? So ito ding China to, uto-uto din. Men, itong China ba hindi siya nag-iisip bakit nakikipag-gentleman's agreement siya sa teritoryo na hindi lang naman isang tao ang may hawak. Tawak yan ng Pilipino, hindi ng presidente. 'Di ba? Nakipag-gentleman's agreement tapos agreement lang, walang mga papeles, anak ng teteng. West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang insistence ng China na mayroon ngang kasunduan ang nagtulak sa kanya na maniwala sa lihim na pakikipag-usap. Ani pa ni Marcos sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, I think by now, you can see that in fact there was a secret agreement that is sufficient to prove to me that there was such an agreement. Ang nasabing kasunduan umano ay naglalaman ng pangakong status quo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang hindi pag-aayos ng BRP Anong Sierra kalokohan Madre. yan? Bakit hindi aayusin yung BRP Sierra Madre? Para ano? Para kapag nasira na yung BRP Sierra Madre dyan, i-claim nyo na lalo yung teritoryo namin. O ano pang pinapasok-pasok nyo dito? 'Di ba? So parang mawawalan tuloy tayo ng trademark or ng palatandaan na sa atin nga yung teritoryong yan. Tapos yan yung pinagkasundo ng PAS administration. O di ba ang galing? Kung ginawang outpost ng Pilipinas sa second Tomasyon. Ngunit itinanggi ito ni Duterte, sinabing wala siyang isinuko sa China. We have not conceded anything to China. If it were a gentleman's agreement, it would always have been an agreement to keep the peace in the South China Sea. Samantala, binigyang diin Actually, ni iba yun Marcos Iba yung pinasabi-sabi niya na gentleman's agreement to keep peace. Hindi mo siya mako-consider to keep peace kasi hindi mo pinaparepair yung BRP Sierra Madre. O sige, sabihin natin na wala kang kaalam-alam na yun yung gustong mangyari ng China na hindi i-repair. Pero grabe naman yung ganong desisyon. Hindi mo na kita yun na pwedeng ikapahamak ng teritoryo natin yun. Parang ang bilis lang pala maniwala. Ganun. anumang kasunduan sa ibang bansa ay dapat malinaw at Tama. bukas sa publiko upang managot ang mga opisyal sa kanilang mga Tama. desisyon. Isama mo pa dito ang ilan sa mga pugo sa ating bansa na alam naman natin kung sino ang nakakasiwa dito. Hindi kaya ito isang pasasalamat mula sa China dahil ang pagpapasok ng malalaking mga pugo sa Pilipinas na pinayagan Yun noon lang. ng dating Yun Pangulong lang. Rodrigo Duterte. Duterte at Xi Jinping. Parang lovers ba? Ng mga pagtanggi ni Duterte tungkol sa umunoy secret agreement. Ang mga kaganapan noong Hulyo 2023 ay nagbibigay ng malinaw na konteksto kung gaano kalapit ang kanyang relasyon kay Xi Jinping. Ang pagpupulong nila sa Beijing, ilang araw bago ang inauguration, ay hindi lamang patungkol sa kasaysayan ni Nanay Suling. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, tila mas nangingibabaw ang personal na ugnayan ng dalawang lider kaysa sa pambansang interes ng Pilipinas. Therefore, ang pribilehiyong ibinigay kay Duterte, isang gusali para kay Nanay Suling at isang special na meeting kay Xi ay masasabing bahagi ng mas malaking larawan ng kanilang politikal at personal Okay. na koneksyon. Ngunit bakit mahalaga ang inaugurasyon na ito ngayong Bakit? 2025? Habang noong 2023, ang inaugurasyon ng Solidaridad Roa Duterte Memorial Building ay maaaring tila simpleng seremonya lamang kaibigan. Malinaw na ngayon na ito ay bahagi ng mas malaking kwento. Ang gusaling ito ay isang simbolo ng malalim na ugnayan ni Duterte kay Xi na tumatak sa panahon ng kanyang pamumuno So at parang ugnayan. Pero ang ano lang kasi nanay yung inilagay. Buti hindi si PRRD, di ba? Kasi kung si PRRD yung nilagay dyan, mas grabing sobrang lalim na ugnayan nun. tapos nito. Ngunit ang tanong ay, ang pagkakilala ba kay Nanay Suling ay simbolo ng pagkakaibigan o bahagi ng estratehiya ng China upang mapanatili ang impluensya nito sa Pilipinas? Ang mga naging hakbang ni Duterte sa China, ito ba ay tunay na nagdala ng kapayapaan o nag-iwan lamang ng mas malalim na tensyon sa West Actually, Philippine Sea? pwedeng makonsider siya as hindi siya nagdadala ng malalim na tensyon, kasi yun nga, may gentleman's agreement kasi. Pero, hindi siya panghabang buhay. Kasi pwedeng mapahamak
Like for example, yung gentleman's agreement nila, kumalma nga ng konti kahit paano. 'Di ba? Hindi nang haharas yung China. Pero after that, do you think kakalma pa yung mga Pilipino? 'Di ba na bakit bakit biglaan yung kinuha yung teritoryo namin? So doon na mas lalong magkakagulo kasi syempre yung Pilipino mas titindig eh. Tapos yung China naman, panghahawakan niya yung kasunduan na iniwan ng dating pangulo. 'Di ba? So mas grabing gulo yun kasi inaangkin ng China eh. Kaya nga tayo nung pagpasok ni PBBM, mas lalong gumulo siya. Imagine ninyo na lang men, after nung term ni PRRD, if ever lang tumakbo si VP Sara, tapos si VP Sara yung naging presidente. 'Di ba? Can you imagine that 8 years puro Duterte yung may hawak, tapos next term naman sino yung pambato nila? Si Bato or sino ba? Si Robin Padilla or sino ba? Hindi pwedeng matingga ng 8, 12, 16 years yung natin teritoryo. So it means yung BRP Sierra Madre, magugulat na lang tayo, sira na. 'Di ba? Pagkatapos masira, anong kasunod? Wala na. Hindi na pwedeng pumasok yung Pilipino. Buti na lang talaga, hindi sila yung namuno ngayon. Kasi kung ganon, wala. Good luck with Philippines Sea. Dalawang taon matapos ang inauguration sa Fujian, China, at halos isang taon matapos ang pagsisiwalat ni Pangulong Marcos ng posibilidad ng isang secret agreement na nanatili ang hamon ng pananagutan sa mga lingas-ngas ng Gentleman's Agreement, patuloy na tanong ng sambayanan, ang ugnayan ba sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagdudulot ng kapakinabangan sa bansa o isa itong hakbang na unti-unting sumisira sa ating soberanya? Hakbang siya na unti-unti. Yun yung pinakamalinaw, unti-unti. Parang inuunti-unti tayo eh, 'di ba? Ni Nanay Suling Memorial Building ay higit pa sa pagpaparangal sa yumaong ina ng dating Pangulo. Isa itong ebidensya ng malalim at kontrobersyal na relasyon ni Duterte kay Xi Depende Jinping. din, hindi din natin pwedeng i-claim agad yan kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung pinaka main reason kung bakit inilagay si dyan Nanay Suling. Na nag-iiwan ng marka sa ugnayang panlabas ng Pilipinas hanggang sa Ang lang kasi, pumunta pa sila talaga, sila ni Kibuloy dun. Sa aling-paling ng kasaysayan natin isusulat ang kabanatang ito. Have mercy, O God. Mateo 6 verse 24. Walang sino man ang mapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahabagin ang ikalawa. Tama naman. Di pwedeng dalawa talaga ang Panginoon. Dapat isa lang. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang talatang ito ay isang paalala na hindi tayo maaaring maging tapat sa dalawang magkasalungat na layunin sa konteksto ng malalim na relasyon ni Duterte kay Xi Jinping. Ang tanong na dapat nating itanong ay kanino ba dapat ilaan ang ating tapat na paglilingkod? Sa interes ng ating sariling bansa o sa pakinabangan ng iba? Dapat sa sarili ng ating bansa. Pilipino tayo eh. Dito tayo lumaki. 'Di ba? Kung nakawin yung bansa natin, ano na lang yung bansang aapakan natin? Payag ba kayo na maging slave tayo ng ibang bansa? Pinapamumuno ay nangangailangan ng pananagutan sa ating Panginoong Diyos at sa bayan. Kung tayo magpapalipad ng ating pansin sa mga bagay na pansarili o makasariling relasyon, maaaring masakripisyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at kapakanan ng sambayanan. Ito ang hamon sa bawat isa, kaibigan, lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan upang piliin ang landas na makakabuti sa nakararami at magbigay ng lulhati sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoon So, Diyos. yun lang naman mga kanoy. So, kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below and then, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. Universidad ni PRRD sa China. So, parang nakapangalan pala sa nanay niya. Di lang natin alam kung gaano kalalim yung ugnayan nila dahil doon, ano. So, I think yan yung alamin natin next time. So, parang medyo nabitin tayo sa video to eh. So, yun lang naman. Tapos, about naman doon sa dalawang presidente, dito talaga natin makikita na sobrang layo talaga ng agwat ni FPRRD at ni PBBM patungkol sa pamamahala ng bansa. No? Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, what if, di ba? Paano na lang kung tumakbo si VP Sara na presidente, 'di ba? Tapos siya yung nanalo. So it means madadagdagan na naman ng 6 years, 'di ba? Yung ugnayan ng Pilipinas at China. So can you imagine that yung BRP Sierra Madre hindi i-repair? Imagine niyo kung ano yung kalalabasan nun. Masisira yung BRP Sierra Madre. After that, anong kasunod?
'Di ba? So wala na, mas lalong magiging aggressive na yung ano niyan, yung China na, "Oh, bakit pa kayo pumapasok dito? Anong rason niyo para pumasok dito?" Ngayon kasi tagilid yung China men, kasi kahit angkinin naman ng China na teritoryo nila yung lugar na yon, nandun yung barko natin eh. 'Di ba? Nandun yung BRP Sierra Madre. So medyo mapapakamot sila ng ulo doon. Yung ano naman ni Duterte na parang for peace, something like that. Temporary lang talaga. Kasi when time comes na angkinin na ng China yung West Philippine Sea natin, do you think papayag yung ano natin, mga mangingistang Pilipino, mga Pilipino, something like that? Mas lalong magkakagulo tuloy, 'di ba? And in that point, syempre yung China, sobrang taas na ng confidence nila kasi wala na nga tayong barko diyan, 'di ba? So manghaharas na sila. Mas grabe yung panghaharas na gagawin ng China sa kapilipinuhan, 'di ba? Kaya paano mo masasabi na for peace yung ginawa mo? Mas lalong makakapagpahamak sa ano natin yun eh, mga kababayan natin yun eh. 'Di ba? Medyo nakakainis lang din yung mga ganyang mindset eh. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. So, kayo na lang humusga doon sa paaralan ng mga Duterte or ng mga Duterte ba or nakapangalan sa mga Duterte. Kayo na lang bahalang humusga doon. Comment nyo sa baba kung gaano nga ba kalalim yung ugnayan nila. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. Also, PRRD versus PBBM. Sino ang mas angat? Or sino ang mas mahusay? Comment down below din kayo. So that's it mga kanoisy. Thank you so much for watching Filipinoises at like, comment, share, subscribe.